Magandang araw sa inyo mga kapolitika. Ating bigyan ng reaksyon itong katatapos lang na Miss Universe Philippines na kung saan is marami ang nasayangan at marami ang nanghinayang dito sa naging performance ni Alexi May Brooks. Siya yung representative ng Iloilo City. So pag-uusapan natin ito, ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok ng top 5 kasi napakarami ang nanghinayang at marami ang hindi makapaniwala dito sa naging resulta ng Miss Universe sa top 5. At ang sabi ng iba is naging cooking show daw or niluto daw yung pageant. So dito mga kapolitika, nakikita natin na sa mga previous interviews niya, sa mga preliminary interview ni Alexi May Brooks at even dito sa mga ano niya sa yung hatak niya sa masa is napakalakas, and even nga doon sa mga special awards is nakatanggap si Alexi May Brooks ng 8 awards ata yun kung hindi ako nagkakamali. So isa siya sa mga expected talaga na mananalo kasi nung magaling din siyang sumagot at malakas din yung dating at malakas din yung kanyang magaling din yung performance niya, even yung pagrampa niya mga kapolitika. So ang sabi ng ilan is ano daw ang nangyari dito kay Alexi May Brooks. So nagbasa-basa tayo online mga kapolitika, ano ba yung nangyari dito kay Alexi May Brooks. So sa ating honest opinion dito, ang nangyari sa kanya is talagang sablay yung designer dito sa kanyang evening gown competition, na kung saan kung makikita nyo doon sa ating other performers, sa other candidates, especially dito kay Quezon Province, si Maria Atesa Manalo is napaka lakas ng kanyang dating at bumagay sa kanya yung gown na kanyang suot. Talagang yung top 10 na pinili dito sa ating nakikita is napakapulido ng mga gown nila at bumagay talaga sa kanilang performance at sa kanilang sa kanilang imahe mga kapolitika. So ito yung nakulang dito kay Alexi May Brooks, kung palagay na yun ang palagay natin kung bakit siya natalo dito, especially itong si Baguio is hindi naman magaling sa sa preliminary interviews at even sa the way siya sumagot, pero pumasok siya kasi maganda yung gown niya at maganda yung bumagay sa kanya yung aura ng kanyang gown at yung pagkadala niya, of course, while nirarampa niya doon sa stage. So yun ang nakikita natin dito mga kapolitika. And itong si Alexi May Brooks is bata pa naman siya at first timer siya na sumali sa Miss Universe. Marami nga ang nasayangan at ang sabi ng ilan is pwede pa naman siyang sumali next year or sa mga susunod na pageant. Okay, at malaki pa yung improvement. Siguro merong mga misses talaga itong designer ni Alexi May Brooks. Kung ikumpara mo dito sa ibang mga candidates, actually mas marami pa ngang mas maganda na gown. Even itong Bacoor hindi rin pumasok sa top 5 kasi mahigpit po talaga ang labanan ngayon mga kapolitika. Okay, so marami ang nasayang, especially na marami ang nag-expect na at least pumasok man lang siya sa top 5 or even siya nga yung maging representative ng bansa natin sa Mexico sa Miss Universe. But on the other side, ang nakikita rin natin dito mga kapolitika is itong taste din ng may-ari ng Miss Universe, itong si Jack Ratotatip, itong Thai na CEO ng Miss Universe. Kung maalala nyo or napapansin nyo doon sa sa mga previous na Miss Universe nung siya ang humawak is walang masyadong itim na, hindi sa pero na-observe ko lang, walang masyadong itim na pumasok doon sa even sa top 5. Walang masyadong itim na pumasok kasi parang taste ata ng bagong Miss Universe na at least feminine yung pinapanalo nila mga kapolitika. Yun ang observation ko lang in my personal opinion is iba yung taste ng bagong Miss Universe. Yung dati pa siguro before itong Thai CEO is pwede pa yung mga black representative, pero ngayon kasi even though sinasabi is wala namang discrimination, pero sa likod kasi yan mga kapolitika, nakikita naman natin na itong inclusivity nila is lang yan, parang parang facade lang, pero
ang pinipili talaga nila is yung may mga feminine beauty, mga kapolitika. Okay, so yun ang ating opinion at ang ating nakikita dito kung bakit natalo talaga itong si Alexi May Brooks. Unang-una is yung gown niya, natabunan siya ng ibang representative, at yung pangalawa is yung Miss Universe Philippines is pinipili kung ano yung taste ng bagong may-ari ng Miss Universe. So yun lamang ating masasabi, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo kung kayo ay mahilig sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.